O syempre, bago tayo magsimula, no? Magandang gabi po sa lahat. Punta na po tayo sa ating susunod na tatalakayin, no? At pasensya na dun sa powers natin ngayon, medyo mahina. Wala kasi. Hindi. Hindi kasi medyo ano eh. Alam niyo naman yung ating proyekto, meron tayong project na kung saan gusto nating gawin yung mag-i-import tayo ng isang bisikleta papunta ng China. And dahil nga dun sa gera, medyo mas magiging mahal yung mga gastusin, no, para dun sa proyekto na gagawin natin. Medyo masaya na, ang ganda na ng takbo eh. Pero sana no, pray with ipagdasal nyo kami para maano naman kami, no, mas maging okay yung lagay namin dito matapos na yung gera. Pero syempre, bago lang tayo mag-start dun sa ating pangatlong topic, no? Batian muna. Syempre, andyan si Ma'am Emotera, si Boss Robert J. Travel, si Ma'am Christina. Ayan. Sino pa? Si Boss Norberto Del Mundo. O yun. Ayun. Wala. Ito ba sa atin? Walang yan o. Ay, Be. May alarm? Be. Telepono mo yun? Yun kasi siguro yung buwisit kasi din tong kapitbahay namin. Alarm ng alarm yung building nila. Hindi kasi medyo nakakaano rin, no? Hindi naman pero nakaka-trauma ba? Kagabi napuyat ako eh. And then mas mahaba tulog ko kaysa dun sa mga kids. So sila kasi 6 gising na. Usual gising ko kasi 6. Then nagising na din sila. Nagising ako 8. Pagising ko ng 8, medyo na sila eh. Nakalimang alarm na raw eh. So anyways, enough of that. Tapang lang, tapang. Ito, sabi dito, Duterte to remain in ICC detention. The International Criminal Court Appeals Chamber on Friday unanimously rejected former President Rodrigo Duterte's appeal for temporary release, upholding his continued detention. The judges affirmed that the pre-trial chamber acted appropriately in relying on independent medical experts rather than the defense report. Nothing, Ba't nothing? Walang H? Bilyonaryo na tuloy ako, na-disturb ako eh. Huli kayo. And that's sabi dito, nothing that no new facts. Walang no? Nothing that no new facts were introduced that would justify release. Duterte was arrested in March 2025 as part of the ICC probe. into his administration war on drugs, which allegedly involved extrajudicial killing of suspected drug users and dealers. Ayan. Ito, hindi ko nga alam kung bakit panay ang no? Panay ang request nila, no, para sa temporary release. Panay ang apila. Hindi ko talaga alam eh. Kagaya niyan, imbis na magtuloy-tuloy, matatagalan. No? Imbis na tapos, wala naman daw pinirsinta. Na-reject na yung unang apila. Ngayon, kung ano yung form na ipinasa lang ulit. Nangungulit lang. Nangungulit lang to sila Kaufman eh. Hindi, pero nabalitaan ko si dating
Attorney Panelo, si Sal Panelo is nag-apply na. And I think it was confirmed by Attorney Jess Falsis. No? Sana may guest natin si Attorney Jess No? May guest natin ulit dito. Kinonfirm ni Attorney Jess Falsis sa kanyang isang tweet na kung saan naging guest nila si dating Speaker Panelo, na kung saan kinonfirm ni Attorney Jess na nag-file na or nag-apply bilang legal na attorney pagdating para sa ICC, no? So ang sabi doon, it will take 8 months. I think yung next hearing 3 to 6 months. Sakto. Sakto. No? Kaya lang, alam nyo, hanggat hindi pa nililitis, medyo mas maganda pa rin kasi yung kulungan nito ni Digong. No? Hanggat napapatagal, puta, alam ko na siguro technique na ito nila Kaufman. Sa tingin ko, tanggap na ni Digong na mamamatay siya. Sorry. Mali. Sa tingin ko, tanggap na nila Digong na, ang tawag dito, na talaga makakalaboso siya. Ang the best thing na lang is that for them to be able to hold him dyan sa detention. Mapatagal siya dyan sa detention. Sa tingin ko kasi, syempre, hindi pa kulungan yan, detention, ano lang yan . Diba? I think may mga TV pa dyan. Ang alam ko, nakakaiyot-iyot pa siya dyan. Hindi, kasi may ano yun . Di ba, anong tawag dun sa room? Meron silang room dyan na kung saan, anong tawag dun? Marital something . Na, syempre, private yon, pwedeng ano. Di ba? Pero pagka nandun na talaga sa actual na kulungan, yun yan. Kakalbin mo yan. Tapos medyo mas mahigpit doon. Yun ang maganda. Pero kung yan nandyan, siguro nai-enjoy pa niya yan. 'Di ba? Ang instruction ni Digong kay Kaufman, patagalin yan dyan sa The Hague para gatasan ang sympathy vote sa mga tangandidi. Sabi ni boss. Hindi, sa tingin ako din, naniniwala din ako dyan. Yan din yung actually naiisip ko kung bakit. No? Most probably, yun nga din, no? And then, pagdating ng 2028, no? Baka magpaano na yan. Necropolitics tayo. So, okay na tayo dyan eto dito, sana tumigil naman na to sila Digong pagdating dyan sa sa pagpapatagal. Pero kasi if it's napupunta in favor of din talaga yung move na ginagawa nila, wala tayong magagawa, no? Kung gusto nilang patagalin yan and they have the means at pwede pa sila mag-apply. Yan yung actually tinanong ko I can't remember if I did manage to ask that with Senator Trillanes o kay Attorney Jess Falsis during the particular interview. I think I do believe kay Senator Antonio Trillanes nung tinanong ko kung hanggang kailan ba sila pwedeng mag-apply ng ganyan. Hanggang kailan nila pwedeng i-apply yung interim release. No? Kasi it will only delay, no? Madidelay lang na madidelay, swerte ang mga lang. Sabi dito, Kagawad Joey, breaking news, wife of one of the 18 marites ni Mike Defensor nagsabing napilitan lang sumama. Aba. Ang kanyang mister
She is calling on the NBI to locate and rescue her husband. Agoy. Patay. Hindi, ito kung totoo to, no? Actually, kasi sa dami niya, no? 18. Tapos, they were saying there's even some second batch. And I think, when they did say na may second batch, inaayos na nila yon, no? Pagdating dun sa second batch. Unfortunately, as days goes by, paunti sila ng paunti. Paunti sila ng paunti. Kung inyong natutunghayan, kung inyong nasusubaybayan ang nangyari dito, no? Last na nagpa-interview, 18. Ang unang interview, 18 sila. May mga nakamask. And then, may sumunod na ilan na lang sila. 4 yata o 5. 4 kay Jessica Soho. Tapos sumunod, 5 yata. Sumunod na, after that, meron na namang interview, 10 na lang. Tapos, nung paparangalan yung mga tanga, na bayani daw, paparangalan ng katapangan nila, etong mga Marines, ano nangyari? No show ang mga walang niya. Hindi nagpakita ang mga... Sabi nila mga uragon kayo. Enak ng teting, oh. Buti pa si Suntay, nagpakita ng kalibugan niya. Oh, puta yun si Suntay, ang tapang magpakita ng kalibugan niya, kahalayan niya. Tayo na itong 18 Marines, walang ginawa. Mga tae-tae. Pucha, paparangalan na, biglang nawala. Bakit? Ano ba nangyari? Sinugpina na pala sila. No? Oh, ayan. Tapos ngayon, wala na rin kayo. Parang nangyari rin nung kagaya nung kay Gutesa. Diba? Nangangamote yung bilang. Puta, ang dami mga post dyan. Kagaya ng post ni Kati, yung Makate. Si Makati Binag. Anong sabi ni Makati Binag? Oh, ang kati ng kepyas ko. And then they just... Mali. Sabi ni Kati Binag, sabi niyo, ano na yan 500 na active sa military daw ang susuporta at mga nasa ilang, siguro mga 200 to 300 daw yung posting niya na kung saan nakikiisa na raw dyan sa 18 na ex-Marines. Pucha ka, malay-malayan natin, no? Pucha, 4 pala dyan, hindi naman Marines. Yung iba kino-contest pa, kagaya the likes of Attorney Libayan, na Kabayo ang walang niya. Ano sabi ni Kabayo? Hindi. Hindi porque 4 hindi dyan, hindi na totoo mga sinasabi. Pucha, nagkakanda leche-leche yung paliwanag niya para lang maipagtanggol yung 18 Marines. Ganun kasi pagka-utak DDS yan, no? DDS, utak luga. Saan ang DDS utak luga natin? DDS, utak luga. Ayan. Yan. Meron pala tayong utak DDS nga pala, no? Kaya, eto, hindi ko lang alam pero I cannot attest to this post kasi hindi ko naman kilala si Kagawad Joey. Pero kung totoo nga to, no, we expect nothing less. Bakit? Kasi unti-unti na silang nawawala And kung inyong maaalala yung huli nilang pagpapa-interview, ewan ko kung bakit nagmamadalisan lang nagpupulasan Sa tingin ko, yung datingan nila parang wala nang balikan Di ba yung huling interview nila na kasama si Mike Defensor? Pucha, parang may mga tanong pa yung reporter, nagtatayuan na kayo? Mga langya kayo? Ang dami pang mga tanong
Hindi, pero okay to, no? Kung totoo yan, nako, no? Sana magkaanuhan na kaagad. And sana naman, eto ring si Ombudsman Boying naman kasi. Ang daming pautot. Nabitin kami. Ombudsman Boying, calling, hello. Sana, hinihingi namin. Oy, Ma'am Sweet Sense. Shout out. Hinihingi namin, no? Kay Ombudsman Boying. Sana, Ombudsman Boying. Hello naman sa iyo dyan. No? Na sana, no? Nirelease mo na kagad kung sino yung anim. O para kastiguhin na kagad natin. Hindi, pero actually, if I'll be honest din naman, since nagamit na natin, wag na nating ipanlaspag yung ano, no, na iba pala dyan, hindi naman Marines. Okay na. Okay na yun eh. Move na tayo sa susunod. Ngayon naman, criminal pala yung anim. Ganun na. Walang yan, no? Pero maganda yan pagka kinonfirm na. Kasi as of the moment, until now, kung wala talagang, confirmation, ang alam lang natin, kasi hindi confirm yung counts. Although, Ombudsman Boying did mention already na 6 sila. So, kailangan lang masigurado talaga natin na 6, and then with the names, and then ipakita na yun nga, yung criminal records or yung karumal-dumal lang, tas yun ang titistigo. Pucha, yung isa, nung kagabi, nung nireview ko, batak na batak pa eh. Para to sa bayan, sabi mo. Walang yang no? Mukhang naka-addict pa eh. Huwag nyo kaming i-criticize. Oh? Pucha, nakasanghod pang ganun yung mukha eh. Di ba? Parang sandok. Para lang to sa bayan. Huwag nyo naman ang credibility namin. Sabi, ganun pa yung boses eh. Tapos yung mata, tirek. Nakaganyan oh. Parang nabiruin mo, nagpa-interview ka, batak na batak ka. Tapos ang claim mo, Marines ka. Pucha, pamilya namin, delikado. Sabi. Walang niya oh. Pucha, okay na, nananahimik ka lang sa bahay nyo eh. Okay na, hindi ka naman sinabing lumabas eh. Pucha, lumabas ka dyan, tapos biglang mabait ka na para sa batas? Para sa bansa? Kukulango. Tanggap, loga, yuga, DDS, DDS. Dating yung white karton, Duterte, Duterte. Tanggap, loga, yuga, DDS, DDS. Dating yung white karton,
Ang